Welcome po muli mga kapatid sa ating programa, Jesus is Coming Very Soon. Pabalik-balik ako dito sa ating pinag-aaralan na subject na ito tungkol sa 7 heads and 10 horns sapagkat ito ay importanteng subject na tinutukoy ni Prophetang Daniel sa kanyang vision. At maski din dito sa Revelation ay paulit-ulit na natukoy itong 7 heads with 10 horns. So from chapter 12 of Revelation hanggang chapter 17 ay natutukoy itong sinasabi nating 7 heads with 10 horns. Mas lalo na itong tungkol sa 10 horns. So gusto ko pong sana ay maliwanagan tayo ng mabuti mga kapatid. Sapagkat bilang isang Kristiyano ay kailangan malaman natin kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mangyayari sa mga huling kapanahunan. So, sinabi ko noon na from chapter 12 ay na-mention itong 7 heads with 10 horns. At sinabi ko sa inyo na ang may-ari at ang nagplano nitong imperyong ito na 7 heads and 10 horns ay walang iba kundi itong fiery red dragon na ang sinisimbolo ay si Satanas. At sabi ko sa inyo na ang meaning nitong 7 heads and 10 horns ay yung mga 10 malalaking bansa sa Europe at ang kapital nitong siyudad ng Rome. So ito ang sinabi ko sa inyong pinaka malapit na interpretasyon nitong 7 heads and 10 horns. Maski man sinabi ko sa inyo na maski man maraming mga interpretations na inu-introduce ng iba't ibang nagpapaliwanag ay para sa akin ay hindi yung mga pinapaliwanag ng iba ang mas pinapaniwalaan ko sapagkat malayong malayo sa sinasabi ng Biblia. So parang maliwanagan tayo ng totoong ayos ng mga propesya tungkol sa salita ng Diyos ay kailangan i-compare natin sa isa't isa. Ibig sabihin, ang Daniel, ang mababasa natin sa Daniel tungkol sa 10 horns na lumitaw dito sa imperyong ito ay i-compare natin dito sa Revelation kung ano din ang sabi ng Revelation na ito. At ganun din yung mababasa natin dito sa Revelation ay i-compare natin sa Daniel. Okay, sinabi ko sa inyo na si Satanas ang nagplano ng itong imperyong itong 7 heads with 10 horns. So, ibig sabihin, parang siya ang may-ari nitong 7 heads and 10 horns. Now,
Dito din sa Revelation chapter 13 ay mababasa natin dito tungkol dito sa isang mabagsik na animal or beast na lumilitaw at siya din ay hinahawakan nitong 7 heads with 10 horns. So, pinaliwanag ko sa inyo na ang ibig sabihin nito ay maski man si Satanas ang may kapangyarihan dito sa 7 heads and 10 horns, ay ginamit niya nitong beast na ito, or in other words, ang beast na ito ay si Antikristo. Ginamit niya si Antikristo na mamuno sa imperyong ito na 7 heads and 10 horns. At sinabi ko sa inyo na ang kapangyarihan nitong Antikristo o itong beast na ito ay nanggagaling kay Satanas or itong fiery red dragon, sapagkat ito ang maliwanag na mababasa natin dito sa chapter 13 verse 2 na ang sabi dito, the dragon gave him his power, his throne, and his authority. At ganon din ang mababasa natin sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 na itong wicked person na ito, o itong itong isang term nitong this wicked person ay ang kanyang power ay hindi manggagaling sa kanya mismo, kundi manggagaling kay Satanas. So, siya ang maging hari ng kingdom na ito na consisted of 10 powerful kings. At sabi ko sa inyo, itong ibig sabihin nitong 7 heads ay tinutukoy itong capital city or sentro ng empire na ito na walang iba kundi itong city of Rome, sapagkat ito ang original capital ng Roman Empire. At itong mga lugar na ito ay they were situated in what we call in Europe. So, ito po ang katotohanan. So, lahat itong Rome ay situated in Europe at lahat nitong 10 powerful nations with 10 powerful kings are also situated in Europe. So, ito ang mangyayari sa sinasabi natin sa huling kapanahunan. Ngayon, sinabi ko sa inyo at paulit-ulit ko sa inyo na sinabi na itong paglitaw ni Antikristo ay hindi mangyayari unless itong sinasabi nating Church of the Lord Jesus Christ o tayong mga believers kay Kristo o lahat ng mga Kristiyano dito sa mundo ay sila ay marapture sila, sapagkat ito ang turo, doktrina ng Biblia na paulit-ulit nating mini-mention doon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 14 to 18. So, yun ang tunay na mangyayari, sapagkat maliwanag na kung i-explain natin yung 1 Thessalonians chapter 4 verse 14 to 17 ay
maliwanag na sabi doon na ang ating Panginoong Jesus ay manggagaling sa kalangitan at pupunta doon sa air, in the air, doon sa ulap, sabi doon. At kung pupunta siya doon sa ulap, at sabi din doon, together with the saints, ay pupunta sila sa ulap. At sabi ko sa inyo noon na kung anuman yung sinasabing ng Bible na ulap or in the air, kung anuman lugar yon ay hindi natin alam sapagkat hindi maliwanag na sinabi ng Biblia. Pero maniwala tayo na it is a certain place in the air wherein the saints and the Lord Jesus Christ will go down from heaven to that place. And so, the next thing to happen, and that to happen when the Lord Jesus Christ will be in the air, is that the trumpet of God will sound, and then, sabi ng Bible, the dead in Christ will rise first. Yung mga Kristiyanong namatay ay sila ay mabuhay muli. They will rise first. Bumangon una silang bumangon sa kanilang nalalagyan or in the grave, at sa pamamagitan ng power ng Panginoon ay maski anuman ang klase ng kinamatay yung mga tao na mga yon, whether they were dead, they died in the sea, or what other kind of death they suffered, or whether they were being gnawed by lions or animals, ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ay itong mga dead bodies na katawan ng mga Kristiyano o mga naniwala sa ating Panginoong Jesus ay magra-rise. They will rise first. At then sabi doon, then we who are alive and remain in this earth, those Christian people, meaning those Christian people who are alive, will be caught up together with these dead bodies. They will be caught up to meet the Lord in the air. So, yon ang maliwanag na paliwanag ng salita ng Diyos. So, sinabi natin na itong paglitaw na Antikristo ay hindi mangyayari maliban lang kung mangyari itong sinasabi nating rapture of the church. So, yon ang maliwanag na sinasabi nating Christian doctrine. At hindi yung mga ibang paniniwala o ibang sabihin na lang natin, ibang paniniwala na maniwala sila na yung sinasabi ng ibang scholars na ang mga Kristiyano ay kailangan they will go through the tribulation period so that their faith in the Lord Jesus Christ will be tested with the tribulation, ay hindi yon ang tunay na mangyayari. Bakit? Pinaliwanag natin na kaya't binigay ng Panginoon Diyos Ama sa atin ang Holy Spirit niya upang tayong mga Kristiyano from the start of the church era up to the coming of the Lord Jesus ay
binigay ng Panginoong Diyos sa atin ang kanyang Espiritu upang siya ang magprotektar sa mga maniwala kay ating Panginoong Hesus o mga Kristiyano. Ang Holy Spirit na ito ay siya ang magbibigay sa kanila ng sinasabi nating dynamo or power, sapagkat kung walang tulong at assistance ng Holy Spirit sa mga Kristiyano, ay wala tayong sinasabing nating mga power or spiritual power to stand in our faith. So, that is the main work of the Holy Spirit in the lives of the Christian people. And the Holy Spirit will protect us from the power of Satan, from the destruction of Satan himself, and with his evil spirits or demon spirits. So, yon ang main work ng Holy Spirit sa mga Kristiyano. Now, sinabi natin na hindi maaring umalis ang Holy Spirit dito sa mundo na maiiwan yung mga believers or Christian people. Kailangan na maalis muna yung mga Kristiyano dito sa mundo before ang Holy Spirit ay aalis din. So, yon ang tunay na mangyayari. So, kung maalis na yung mga Kristiyano dito sa mundo at pupunta sila doon sa air at they will meet the Lord Jesus Christ in the air. And so, the Holy Spirit of God will also leave this earth. And so, at that period of time, that will be the time wherein this beast or Antichrist will be allowed to rise up. That will only be the time wherein he will be allowed to rise up and lead or rule this empire, which we are now saying the so-called revived Roman Empire. So, yon ang mangyayari mga kapatid. At maliwanag doon na mababasa natin doon sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 to 9 na hindi maaring lilitaw itong Antikristo maliban lang kung inaalaw nitong Holy Spirit. So if the Holy Spirit of God will move out from this earth, then that will be the only time wherein he will allow this Antichrist or this beast to come out. So, yon ang best na paliwanag mga kapatid. Now, gusto ko pong liwanagan ng mabuti tungkol sa sinasabi ko sa inyo na itong tinutukoy ng Revelation na sense of God at tinutukoy din doon sa Daniel na the sense of the living God. So, sinabi ko sa inyo na itong sinasabi sa Daniel na sense of the living God at saka dito sa Revelation na sense of the living God ay hindi tinutukoy yung mga Christian people, kundi ito ay diretsang tinutukoy ang nasyon ng Israel or ang mga Jewish people. So, ito ang tunay na tinutukoy nitong sinasalita dito ng salita ng Diyos na sense of God. So, maliwanag na hindi tinutukoy yung mga Kristiyano sapagkat yung mga Kristiyano ay mararapture sila. Pero itong
Jewish people or Jewish nation ay nandito pa rin sa earth na ito, at ito ang pagharian, o ito ang as it is being said here, sabi dito, it was granted to him to make war with the saints and to overcome them. So itong sense na ito ay walang ibang tinutukoy kundi itong nasyon ng Israel. And this Antichrist will overcome this nation of Israel and they will rule over them. But God only will allow this Antichristo, na itong Antichristo na ito ay the same na sinasabi doon sa Daniel chapter 7:24 na horn or little horn. At itong little horn ay magiging very powerful one, sapagkat ang kanyang power ay manggagaling kay Satanas. But he is only allowed to rule the Jewish people for a period of 3.5 years. And so after the 3.5 years, this Antichrist will have to be judged. As it says in Daniel, the court will be settled, and this little horn will be judged accordingly. So it is being naulit dito sa Revelation na iyon ang mangyari kung pupunta dito sa ang ating Panginoong Jesus ay ma-judge itong Antichrist na ito. At we can read that plainly in the foregoing chapters, especially in chapter 19 of Revelation. Now, we will also mention about this so-called false prophet that will also arise, and that is what we can read. We can read here in verse 11 about this another beast coming up out of the earth, and it says here, and he had 2 horns like a lamb and spoke like a dragon. So hindi lang ang lilitaw ay si Antikristo, mayroon pa rin isang lilitaw na itong sinasabing false prophet. At itong false prophet ay siya ang magiging right hand ni Antikristo, or in other words, in political terms, ay siya ang magiging prime minister ni Antikristo, at he will execute all the desires of this Antichrist. And so there will be much trouble during that period of time. So sinasabi dito na itong false prophet na ito, it will rise up out from the land. Iwan ko kung ano ang diferensya nitong sinasabi dito, sapagkat itong beast na ito ay sabi rito, itong beast na ito magra-rise up out of the sea. Siguro may ibig na tinutukoy nito, sapagkat bakit itong beast na ito, he will rise up out of the sea. At itong false prophet na ito ay sabi rito ay he will rise up out of the land. Siguro may importanteng ibig sabihin nito. At ibibigay ko lang ang maiksing opinion ko dito. Ang maiksing opinion ko dito, sigon sa ating pagka-understand sa binabasa ko sa commentaries, ay itong
Antikristo na ito na lilitaw ay manggagaling sa maybe near a nation that is near the sea. At ang opinion ko dito naman sa false prophet na ito ay siguro ang ibig sabihin ay itong false prophet na ito ay manggagaling sa area or continent na malawak na may malawak na kalupaan. Ito lang ang simple opinion ko dito. So, as we read further, this revelation ay makikita natin dito, itong sinasabi ng revelation na tatlong personalities. Ang una ay ang personalidad ni Satanas at ang ikalawa ay personalidad ni Antikristo at ang ikatlo ay ang personalidad ng false prophet na ito. So, itong unang personalidad na si Satanas ay siya ay isang spirit at hindi siya makikita sapagkat siya ay spirit. Pero itong si Antikristo at si ng false prophet na ito ay sila ay makikita sapagkat sila ay human beings that will be empowered by this spiritual being na si Satanas. He will empower this beast and this false prophet so that this beast and this false prophet will execute the will of the devil here on earth. So, yun ang tunay na mangyayari. At next, I will be explaining to you the judgment of this false prophet, of this Antichrist and this false prophet, and sapagkat yun ay maliwanag na mababasa natin sa chapter 19 ng Revelation, sapagkat ang paliwanag ng mga Christian scholars ay kung matapos na yung sinasabi nilang 7 years marriage of the Lamb in the air, the Lamb and Jesus Christ in the air, and after that marriage period, ay ang ating Panginoong Jesus ay babalik dito mismo sa lupa, and if He will come here on earth, and then maliwanag sa chapter 19, this Antichrist and this false prophet will be captured and they will be imprisoned. And also in chapter 20 of Revelation, maliwanag na sabi doon, itong dragon or itong devil or itong Satan ay makakapture din also. He will also be captured and then he will be imprisoned in the so-called bottomless pit. So, yon ang mangyayari. At kung mangyaring makapture at ma-imprison itong mga tatlong personalities na ito, ay ganyan din mai-start yung sinasabi ng Biblia na 1,000 years reign of our Lord Jesus Christ or the millennial kingdom. So, yun ang mangyayari mga kapatid. So, kailangan pag-aralan natin ito sapagkat andito na sa Biblia na sinasabi ito na maski man hindi natin maintindihan lahat o ma-interpret lahat ng revelation, ay kung ano itong maintindi maliwanag na sinasabi ng revelation ay iyon ang intindihin natin. Mas lalo na itong sinasabing pagkabilanggo nitong tatlo at pagka-establish nitong 1,000 years reign of our Lord Jesus Christ. So again, thank you very much mga kapatid.
Don't forget to be with me always. Please uh, watch our weekly vlog concerning the Word of God. Thank you so much. God bless you.